Guys, mas maniwala kayo o hindi, isa po talaga sa pinakapaborito kong ginagawa ay ang pagtatanim. Talaga pong nature lover ako, guys. Gusto-gusto ko kasing nakikita yung mga luntiang dahon sa paligid, mga punong kahoy na tumutubo. Medyo hindi ako masyado hiyang sa mga pagtatanim ng mga halaman, yung mga namumulaklak. Pero yung sister ko, love niya talaga ang mga flowers. So ako, kasi nasa tabing dagat naman ang bahay ko, so gusto kong protektahan ang aking bahay kasi tabing dagat eh. So, ang ginagawa ko guys, ay nagtatanim ako ng mga puno. Nako, babakuran ko talaga ang tabing dagat para hindi kami maabot ng tubig. No guys, yun kasi talaga ang problema dito sa amin guys. Tabing dagat ka, wala namang seawall. So, ano mangyayari? Pagkatapos yung bahay mo, paunti-unting kinakain ng tubig yung lupa. So guys, di ba malaking problema yan? So ang ginagawa ko, kung kaya ko lang man, kasi sa araw, nagtatrabaho naman ako bilang guro. Paano ko hatiin ng oras ko? So, every weekend, gagawa talaga ako ng paraan guys, na meron akong matatrabaho. Talagang nagsiset talaga ako ng oras na magtanim ng mga ng kahoy, kung ano yung mga pwedeng gawin sa araw na yun. Dahil gusto mo namang palangalagaan ang kalikasan eh, at saka ang komunidad ninyo, ang inyong lugar. So, ganun guys, gusto ko kasi talaga na meron akong magagawa. And aside from tanim-tanim ng mga halaman na yan, fun din akong ng pag-aalaga ng mga hayop guys. Talagang, you see yung mga videos namin na puro cats or yung mga manok, kasali ba nun guys? So, kahit ano na lang makita ko guys. Kasi, alam mo guys, buhay probinsya guys. Naku, mahirap din kung hindi mo alam kung paano mo mapapasaya ang sarili mo sa probinsya. Kasi dito ako na-destino guys, wala tayong magagawa dahil eto naman na ang napili nating bukasyon, ang magturo, ang tumulong sa mga kabataan. So, maliban sa pagtulong sa mga kabataan, dapat tulungan din natin ang ating komunidad. Kung meron tayong pwedeng gawin na para sa kabutihan ng lahat, kasi yung iba hindi nila naiisip kung ano ba yung kahalagaan ng pagtatanim ng mga punong kahoy. Kasi yung iba, kinakating pa nila ang mga punong kahoy instead of magtanim. Sila pa yung naunang pumutol ng mga kahoy. So, pag dumating ang ulan, ano nangyayari? Di ba baha? Baha guys, todo. So, parang minsan sinisisi mo na ganito, ganyan, pero ikaw naman ang may kagagawa nun guys. Kaya, nako, instead na sisihin mo ang kalikasan minsan sa mga nangyayari sa buhay mo, isipin mo naman kung anong pinagmula naman nun. Malay mo, parati kang pumuputol ng punong kahoy, kaya nagkakaganon, kaya bumabaha, kaya wala ng roots na humihigop ng tubig ng malakas na ulan. So, di ba guys? Ganun lang yun guys. Kaya tayo dapat kahit tayo naninirahan sa tabing dagat, alam natin ang dapat natin gawin. Kahit nagtuturo tayo, pwede naman tayong maging carpenter. Pwede naman tayong magtrabaho. Di ba? Ganun lang yun guys. Dapat double time. Ganun. So,
Ay, siguro marami na akong naikwento sa inyo guys. Basta ang pinaka-importante, pinakamahalaga guys, na patuloy kayong manunood ng aking mga short videos. And of course, supportahan naman ninyo ako guys. So, I'm very thankful to each and every one. And of course, masayang bakasyon para sa lahat. Bye! Bye for now. Bye guys!